Orduña, 2,5 milyon kada linggo o 10 milyong piso kada buwan o higit pa ang tinatanggap na wedding payola ni Espino. Ang bibigay sa kanya kasi ako kumukuha sa Cairo. Sabi pa ni Orduña, nag-umpisa si Governor Espino sa wedding operations mula nang maging gobernador noong 2007. Dumarating din yung punto na nararamdaman natin na yung tinuturing natin kasamahan ng kaibigan ay pinagsasamantalahan tayo. Ginagamit tayo sa pakikinabang niya. Malaking na rin yung punto na hindi na siya tumatanaw ng utang na loob. Nag-isilbing testigo sa reklamo laban kay Espino si Fernando Alimagno alias Boy Bata na dating wedding operator sa Pangasinan. Sinabi ni Alimagno na 12 milyon ang ingreso o nakukubrang mga taya sa wedding sa Pangasinan kada araw. Isa ako doon sa operator sa Pangasinan. Siguro naman ang isang nangulit sa akin para ibigay kay Governor. Pagkabayaan na niya kami mga tauhan niya, tsaka yung mga tao ko hanggang sa nagugutom na kami. Ayaw ko nila i-parapoli, kompleto po mga detalye nila. So medyo malakas po yung kaso natin. We strongly believe in this case. Noong umarap si Archbishop Cruz sa isang Senate hearing noong 2010, sinabi nito na talamang ang wedding sa Pangasinan. Pinangalanan niya si Governor Espino na isa sa mga wedding operator. Ikinanggi ni Espino ang paratang noon pero inamin niya na patuloy ang wedding sa Pangasinan at pabor na marami sa mga local official na gawin ng illegal. Alam ko na pagkat ang totoo niya, siya rin alam ko. Kaya ako ay sa pamamagitan niya, dineclare akong persona ng grata sa Pangasinan. Si President Malacanang occupant has not done anything about wedding. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na seryoso ang gobyerno na tapusin ng wedding operation sa bansa. Inutusan na ni Pangulong Aquino si DILG Secretary Mar Rojas na protektahan ng mga wedding witness at investigahan ng mga local official na inaakusahan. Tiniyak naman ni Rojas na agad isasagawa ang investigasyon at wala raw itong sasangkuhin. Ang aking adviso po sa kay Governor Espino ay kumuha po kayo ng mahusay na abogado dahil hindi po ito madadaan sa politika, hindi po ito madadaan sa campaign. Dadaan po ito sa legal na process. Si Anamilis Mayor Hernani Braganza ang nagsabing tulay ng Orduña para makalapit kay Archbishop Cruz. Si Braganza ang pambato ng Liberal Party sa pagkagobernador sa Pangasinan. Re-electionist si Espino ng Nationalist People's Coalition. Sa press conference sa Campione, binigyan din ni Rojas na magiging patas siya sa investigasyon kahit pakapartido niya si Braganza at ang whistleblower si Orduña. Sa salaysay pa ni Orduña, sinabi nito na matapos ang Senate hearing, tumigil ang wedding operation sa Pangasinan. Hanggang sa noong taong 2011 daw, nang mag-meeting si Governor Espino at Charlie Atong na nag-umpisa ng high-alay operation sa Pangasinan. 8 milyong piso kada buwan pa rin daw ang natatanggap ni Governor Espino mula sa high-alay na nagpapatuloy umano hanggang ngayon. Sabi ng abogado ni si Attorney Alfredo Villamor, nakipag-meeting araw ito ni Governor Espino pero hindi niya maalala kung kailan. High-alay operations daw pinag-usapan nila. Ayon pa kay Attorney Villamor, wala rin silang alam kung saan may payola para kay Governor Espino. Liang Biz, Tutok, 24 oras. Sa kabilang dako, itinanggi naman ni Pangasinan Governor Amado Espino Jr. ang paratang nila yung Rodrigo Orduña na tumanggap siya ng wedding payola. Handa raw si Espino na harapin ang bintang. Sa tingin niya ay politika ang motibo, nakatutok si Ian Cruz. Amado Espino Jr. ang lahat na akusasyon ginagawa sa kanya. Higuman yung Mayor Rodrigo Orduña. Wala raw natanggap ng isang kusing sa wedding ang gobernador. I am denying na may tinanggap ako dyan sa hayalay na yan o sa wedding. Wala akong tinatanggap, ayos naman yan. Paniwala ni Espino, may bahing politika ang lahat ng isyong ibinabato sa kanya. My first statement was, this is politically motivated. Political na ito. Kung matandaan ninyo, kinalap sa Pangasinan, nagkaroon ako ng massive attack sa Amerika. Kung pangalawa, nag-ismagol daw ako ng mga laksa na hindi naman totoo. Tapos, pinangita na itong mga witness. Dagdag pa ng gobernador, si Orduña pangaraw na nagpakilala sa kanya kay Charlie Atong Gusto raw kasi niya na hindi ng permit para makapag-operate ng hayalay sa Pangasinan, pero hindi raw nagbigay ng permit si Espino. Kung ipinigay na permit ni Mr. Charlie Atong, so how can I ask anything from him? Wala akong tinatanggap, ayaw ko naman niya. Halos 5 minuto lang ang tinagal ng press con Espino kanina. Hindi na rin sumagot sa iba pang katanungan ng gobernador. Sa aviso na rin ng kanyang mga abogado.
Nilinaw na ang gobernador handa siyang harapin